Chapter 3. Gabi na at hindi ako makatulog. Siguro, naninibago pa rin ako sa bagong bahay, kakababa ko lang ng tawag, ang last ko nakausap ay si nanay. Nakausap ko rin ang kaibigan ko noong college at ang lalaking iyon ay nasa Manila raw. Ang sabi niya na magkita kami bago siya bumalik sa ibang bansa, roon na kasi siya nagtatrabaho ngayon. I'm so happy for him. Dati iyon na may gusto sa akin pero dahil priority ko ang pag-aaral kaya ang pagkagusto niya sa akin ay nauwi lamang sa isang matalik na kaibigan, kaya malaki ang pasalamat ng gago na naging kaibigan ko siya kaysa naging kami. Hindi ko alam kung babae ba ang hanap niya o katulad niya, medyo malihim ang kaibigan ko pero may idea na ako. Kaya kapag day off ko ay baka magkita nga kami at dahil alam niya kung ano ngayon ang aking trabaho dahil sinabi ko sa kanya ay wala na siyang masabi kundi ang matulala. Anong mali sa pagiging yaya, Aber? 1 year na palugit at kung nagustuhan ko rito ay baka nga mag-extend ako kung gusto pa akong makasama ng mga bata. Hindi naman ako namimilit kung ayaw na akong kasama. I want to make it more memorable instead. Bumangon ako sa kama dahil kahit anong posisyon ang gagawin ko para lang makatulog ay hindi ko talaga magawa. Nahulog pa nga ako sa kama dahil sa kakaikot ko para mahanap ang tamang pwesto ko sa kama kaya tuloy medyo masakit ang aking likod. Sinuot ko ang cute ko na pink na tsinelas at dahil ayos naman ang suot ko na maliit na cotton short at malaking t-shirt ay lalabas na muna ako ng kwarto ko at pupunta muna ng garden para magpaantok. Tulog na marahil ang mga tao sa loob ng bahay at ako na lang ang gising pa sa mga oras na ito. Pagdating ko sa garden ay umupo ako sa gilid ng swimming pool at binabad sa tubig ang aking mga paa. Nilibot ko muna ang tingin ko sa paligid at baka may tao at sabihin na bawal ang ginawa ko. Hindi naman kasi lahat ng katulong ay pwedeng gumamit na hindi pagmamay-ari. Pero dahil wala namang kaluskos ng tao at tahimik ang paligid kaya tinuloy ko pa rin ang ginawa ko. Tumangala ako sa kalangitan at napangiti na makita ang bilog na buwan sa mismong kinauupuan ko. Kaya pala medyo maliwanag ang paligid dahil sa buwan na para bang iniilawan ako sa mga oras na ito kahit may ilaw naman sa paligid ng bahay, marahil sinamahan lang ako dahil medyo malungkot ako at naramdaman nila ako, kaya siguro hindi ako makatulog dahil sa maraming iniisip. Thank you ha. Ngiti kong bulong sa buwan kahit hindi naman ako naririnig, malay mo nababasa nila ang bibig ko. Medyo mataas ang pader ng bahay kaya hindi ko masyadong maaaninag sa labas ng bahay unless kung nasa malapit ng gate o di kaya pumunta sa balcony. Hindi ko pa masyadong naikot ang buong kabahayan dahil kabago bago ko pa lang. Baka bukas o sa mga ilang araw ay may cut ko rin. Yumuko ako sa tubig ng pool at napangiti na makita ang linaw nito. Parang ang sarap maligo pero hindi nga lang ako marunong lalo kung walang kasama. Pinagsawaan ko na lang ang aking mga paa na ibabad sa tubig ngunit biglang nangunot ang noo ko na may parang imahe akong nakikita sa tubig, dahil sa ilaw ng buwan o ilaw ng poste ay tama nga ako may tao sa likuran ko. Sa nanginginig na katawan ay bigla akong lumingon pero, multo. Tili ko pero dahil sa nabigla ako ay nahulog ako sa pool. Mas nanginginig ang buong pagkatao ko dahil ang lalim pala ng natalunan ko. Pumasok pa ang tubig sa bibig ko kaya nataranta ako. Hindi ko alam kung totoong may tao kanina pero pikit mata akong pilit umaahon sa tubig kundi mawawalan ako ng hangin at sumigaw. Help! Help me! Please! Please I don't wanna die yet! Hindi ko alam kung may nakarinig o ako lang sa boses ko. Mas lalo akong lumubog dahil pakiramdam ko, kinukuryente ang isa kong paa. Hindi ko na alam ang gagawin ko kundi ang magpaubaya sa kapalaran ko pero biglang may lamusong sa tubig at dahil nakapikit ang aking mga mata ay hindi ko alam kung sino at biglang hinatak ang kanang kamay ko at paghawak ng aking maliit na bewang para maihaon sa tubig, ang sunod ko na lang nararamdaman ay ang palad na nilagay sa may dibdib ko at pagpump nito para bigyan ako ng sapor at maya-maya ay ang pakiramdam na paglapat ng isang malambot na labi sa labi ko. My lips. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at napatingin sa paligid. Napakunot ang noo ko dahil bakit biglang ganito ang amoy ng kwarto ko, parang lalaki ang nakatira at hindi lang iyan, bakit parang madilim masyado, sa unit ko ang alam ko ay puti ang pintura. Pinalitan ba ng ibang kulay ni nanay? Mas umawang ang labi ko na may brasong pamatong sa may tiyan ko at sa sobrang kaba ay lumingon ako sa kabilang side at napasigaw ako na may katabi ako na lalaki at hindi si nanay.
Agad ko itong sinipa kaya nahulog ito sa kama at narinig ko na lang ang pagdating nito. Bigla atang sumakit ang tenga ko dahil sa pagmumura niya. Sino ka ha? Sino? Turo ko sa lalaking pilit na tumayo pero huli ay ko nang naisip na si Boss Lion pala ang tinuturo ko. Boss, nung nangyari at nasaan ako? Walang hiya ka, kinuha mo ang virginity ko na hindi ko alam. Manyak-manyak, bungangera ko habang pinaghahampas ang unan sa kanya. Agad niya itong kinuha sa kamay ko at kukuha pa sana ako ng isa pa para ihampas sa kanya ay bigla niyang kinuha ang dalawang kamay ko at napatili ako na dinala niya ito sa yuluhan ko at pamatong siya pero hindi naman nakadagan para hindi ako mabigatan. Bitawan mo ako, pamumumiglas ko. Bibitawan kita basta makinig ka, and please stop thinking na may gagawin ako sa iyo na hindi maganda, understand? Pinanliitan ko siya ng mga mata at hinahanap kung nagsasabi ba siya ng totoo at parang nagsasabi nga siya ng totoo kaya dahan-dahan akong tumango at nanghina ang tuhod ko na makita siyang halos nakadagan na sa akin. Anong klaseng posisyon ito? Paano ako nakapunta rito? Sa nanginginig ko na boses, pinapakiramdaman ko ang sarili kong may ginawa siyang hindi maganda sa akin lalo na sa pagkababae ko pero parang wala naman. Then what really happened? Hindi mo ba naaalala ang nangyari sa iyo kanina? Tanong niya. Hindi pa rin umalis sa ibabaw ko at nakataas pa ang mga kamay ko na hawak niya para hindi ako pumipiglas. Anong nangyari ba? Agad bumalik sa isip ko ang nangyari at sa nanginginig na katawan ay umiyak ako. Nanahulog ako sa pool and then, may sumagip sa akin at dahil marami na ang nainom ko na tubig galing sa pool ay binigyan ako ng supper and then hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari sa akin. Did you save me? Ikaw ba ang nakita ko sa likuran bago ako nahulog at sumagip sa akin? Ikaw ba? Nakita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple at binasa ng kanyang labi gamit ang kanyang dila habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan itong tumango at umalis sa ibabaw ko. I don't want to scare you, hindi ko naman inaasahan na naging multo pala ako sa paningin mo sa pool and I'm sorry for that. Nasa balcony ako at nakita kita, gusto ko ring magpahangin kaya bumaba ako at nagtungo sa garden and then it happened. I'm sorry na hindi kita agad niligtas dahil akala ko na hindi ka marunong lumangoy. Tumango ako sa sinabi niya at naalala ko bago ako nawala ng malay na lamapat ang labi niya sa labi ko. CPR lang iyon, di ba? Walang ibang kahulugan iyon kundi parte lang ng isang first aid. Bumangon ako sa kanyang kama at bumaba. Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong niya, tama ba ako? O guni-guni ko lamang? Sana dinala mo na lang ako sa kwarto ko kaysa dito sa kwarto mo, imbes magpasalamat agad ay ganito pa ang sinabi ko. Bad move Ling. I tried but my doctor said na kailangan kang eye monitor kung kaya't dito na lang kita dinala sa kwarto ko. Dadalhin sana kita sa hospital pero the doctor insists na nasa mabuti kang kalagayan dahil nabigyan na kita ng lunas, she said na baka nabigla ka lang sa nangyari. Okay na ako, agad na sabi ko dahil nakakahiya nga kung dinala pa ako sa hospital. I see and again I'm sorry. I didn't mean to scare you liar. Umiling ang ulo ko dahil sa sinabi niya. Wala po kayong kasalanan, una-una pa lang ay dapat hindi na ako pumunta pa roon sa mismong pool at baka anytime pwede akong mahulog pero hindi ako nakinig sa sarili ko at nagpatuloy sa ginawa ko kaya ang resulta, hindi na nakapag-focus at nahulog ako na may nakitang imahe o anino sa tubig and it turns out na ikaw pala. Akala ko kasi multo, paliwanag ko. Walang multo sa pamamahay ko at lalong hindi ako multo, agad naman niya na paliwanag. I know. Nabigla lang po talaga ako kanina kaya iyan agad ang naisip ko, pasensya na po talaga, hindi na po mauulit, I can't sleep that's why I went out. Sabi ko at yumuko dahil bigla kong naalala ang labi niya, for sure naglapat ang mga labi namin, ganoon naman di ba kapag nagbibigay ng supper. Bigla kaming nag-lips to lips. Shit, my virgin lips hindi na virgin. Tumangala ako sa kanya at dinala ang mga mata ko sa mata niya at hindi sa mga labi at baka makalimot ako at ako na ang hahalik sa kanya para maalala ko kung ano ang ginagawa niyang example na supper sa akin. Thank you for saving me, boss. I owe you my life. I mean basta. Maraming salamat, sabi ko at nagpaalam na para pumasok na sa aking kwarto dahil hindi ko na kinaya ang kanyang presensya.
Lumabas ako kanina para magpaantok tapos ngayon ay hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako ng mahimbing lalo at maalala ko ang nangyari lalo ang labi niya. Oh my Omo, what happened to me? Kabago-bago ko palang dito ay marami nang nangyari na hindi maganda. Oh my gulay, baka sa katagalan ay palalayasin na talaga ako sa pamamahay niya at goodbye pera na. Mababaliw yata ako ng maaga nito. Anong ginagawa ko sa sarili ko? Noon, kapag nakakarinig ng alarm clock ay papatayin ko lang ito at babalik ulit sa pagtulog pero ngayon ay ibang-iba na sa nakasanayan. Ginigising pa ako ni nanay para lamang bumangon pero dahil independent woman na kunwari ako ay ito at pilit na binubuksan ang mga talukap ng aking mga mata para magising ang diwa ko. Halos sabunutin ko ang sarili kong buhok para maramdaman ko ang sakit at hindi antukin but I failed. Inaantok talaga ako. Pero ang boses ni nanay ang nagpapagising ng ulirat ko kahit wala siya ngayon sa aking kwarto. Umuwi na sa kanilang probinsya si Manang Lo kaya ako na ang officially yaya ng mga bata. And next month ay pasukan na nila kaya mas lalo akong maaga nitong bumangon kaysa maunahan pa ako ng mga kambal. Bago ako nagtungo sa banyo para maghilamos ay binasa ko muna ang mga messages ko sa phone. At dahil panay good luck ang nababasa ko at ingat galing kay nanay at ibang kamag-anak-anak ay pinatay ko na ang screen at nagtungo na sa banyo. Pagkatapos kong magbanyo ay lumabas ako ng kwarto pero dahil nakasanayan ko na bago lumabas ay lumingon muna ako sa paligid at nang makita na tahimik sa labas ay saka pa lang ako lumabas. Ito ang mahirap kapag hindi mo sariling bahay dahil hindi mo alam kung anong kilos ba dapat ang gagawin pero alam ko na masasanay din ako. Hindi pa ngayon dahil bago pa lang ako. Agad akong bumaba ng hagdan at nagtungo sa kusina. Naabutan ko si Manang Marivic. Good morning Manang, wika ko sa kanya. Ngumiti rin ako kay Carm na nasa kusina ngayon at nagkakape, pero hindi niya ako pinapansin. Sa lahat ng katulong sa bahay ng boss na ito ay sly lang hindi ko nakakasundo, parang palagi siyang galit sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Binaliwala ko na lang ang presensya niya at nagtungo sa kung saan nakalagay ang baso at kumuha para malagyan ng malinis na tubig. Nagsalin ako pagkatapos ay uminom. Bandang 8 Lingling, gisingin muna ang mga bata dahil pupunta kayo ngayon sa mall, di ba? Mall po. Oo, hindi ba sinabi ni Sir Kale sa'yo kahapon o kagabi? Umiling ako dahil wala akong naalala na sinabi niya. Wala po Manang. Mabuti at sinabi ko sa iyo para makapaghanda ka, mamaya pa naman baka bandang alas 12. Dagdag pa nito, sige po, ayos lang. Thank you po. Saad ko, gisingin ko na po ba ang mga bata? Pwede na, malapit na matapos itong almusal nila. Akyatin mo na lang sila at ihahanda ko lang maya-maya ang mga ito. Aniya, sige po, sabi ko at iniwan silang dalawa sa kusina. Nakita ko pa ang pag-trap ng isa. Problema nito, huwag mo akong subukan at baka makatikim ka sa akin. Syempre hindi ko na sinabi pa at baka mall lang ako, baka ganyan lang talaga siyang umasta. Umakyat ulit ako sa pangalawang palapag para gisingin ang mga bata. At nang malapit na ako sa pintuan ng kambal ay napalingon pa ako sa kabilang kwarto. Gising na kaya siya? Gigisingan ko kaya? Pero wala namang sinabi si Manang kundi ang mga anak niya lang. Aalis pala kami, hindi ko man lang alam. Baka mamaya pa niya sasabihin sa akin kapag paalis na kami. Baka nga, pagkahinto ko sa harap ng pinto ng kanyang mga anak ay kumatok ako ng 3 beses at dahil walang sumagot kaya pinahit ko ang doorknob para pumasok na lang. Ayon kay Manang ayos lang kung pasukin ko ang kwarto nila dahil may susi naman ako na ngayon ay nakakabit na sa lock ng pinto. Tulad ng ginagawa ko ay, ang ulo ko muna ang nasa loob at ang kalahating katawan ay nasa labas. Babies, gising na kayo. Tawag ko sa kambal ngunit walang sumagot kaya wala na akong choice kundi lapitan sila sa kanilang higaan. Hinanap ko ang switch para ilawan ang kwarto, tanging lamp lang kasi ang umiilaw. Napangiti ako na makita sina Amalthea at Lysithea na mahimbing pa rin ang tulog. Hahawiin ko na sana ang kurtina para pumasok ang init galing sa labas pero nang makita sila na mahimbing ang tulog ay hindi ko muna ginawa. Lumapit pa ako lalo at pinagmasdan sila. Ang cute nilang matulog na dalawa pero kapag gising ay hindi ko malaman kung saan banda ang kabaitan. Parang ako lang din. Hayes. Gumalaw si Lysithea at bumaba ang kumot niya. Nasa iisang kwarto lang sila natutulog dahil takot sila na maghiwalay na dalawa.
Yumuko ako para iangat palalo ang kumot sa kanyang dibdib at baka malamigan si Lysithea. Ngunit napunta ang mga mata ko sa isang bagay na yakap niya. Frame. Mahinang bulong ko. Hindi ko makita sinong nasa litrato dahil nakatalikod ito sa akin. Kinuha ko ito at baka madaganan niya at masaktan pa siya sa pinakadulo. Marahil ang mommy nila ang nasa picture at ang kanilang ama. Dahil sa sobrang namimiss niya ito kaya kayakap Enla. Bago ko nilapag sa maliit na table na naroon sa kwarto malapit sa kama nila ang frame ay tiningnan ko muna ito kung tama ba ako pero laking gulat ko na makita kung sino. Pinagmasdan ko ang picture at ang mga bata. Tama nga ako, ito ang mommy nila, magkapareho ang mga mukha nila lalo ang mga mata at labi, ang talukap ng kambal ay kahawig sa kanilang ama na mahaba parang iyan lang ang nakuha ng ama sa kanila. The way she smiled sa picture ay hindi mo akalain na may sakit palang iniinda at sa pagsilang niya sa nga bata ay siya naman ang pagpanaw niya. Hindi ko maisip ang pakiramdam kung ano ang naramdaman nila na malaman na wala na ang kanilang ina, na ulila na sila simula baby pa lang sila. Kaya ba, hanggang ngayon ay hawak-hawak pa rin nila ang litrato ng kanilang ina dahil sobrang namimiss nila ito. Ano kayang nasa isip nila? Parang gusto kong malaman. Si Sir Kale kaya. Kahit hindi naman ako ang nakaranas pero bigla akong nasaktan. Ilalapag ko na sana ang picture sa ibabaw ng mesa na bigla na lang akong napakunot ng noo. She looks familiar, anyway isa ba siyang artista? Vlogger, model, or Miss Universe? Hindi ko maiwasan na kausapin ang sarili ko kahit wala naman akong makuha ng tamang sagot. Para kasing nakita ko na siya somewhere pero hindi ko lang alam kung saan at kailan ko siya nakita. Basta she looks familiar. She's pretty, right? Anak ka ng nanay mo. Halos mabitawan ko ang frame at kamuntikan ihagis papunta sa mukha ni Amalthea na ngayon ay gising na at nakaupo sa kama. Nagulat ako kaya ako napamura ng wala sa oras habang siya ay tawang-tawa sa panggugulat sa akin. Gising ka na pala, kanina pa. Tanong ko sa kanya, narinig kong yumungot si Lysithea at dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. As you can see, I'm awake now. Tama nga naman. Good morning Yaya Lingling is here in our room. Pero tumagilid lang si Lysithea at mas lalong nagkulong sa kanyang kumot. Wala naman siyang paki na narito ako. It's okay, aalis daw tayo, yan ang sabi ni Manang sa akin pero mamaya pa naman kaya ako narito sa kwarto nyo. Mahinang sabi ko. Oh yeah, I remembered, Daddy told you last night. Buti pa kayo sinabihan, ako ito hindi man lang kasi para sana kagabi pa lang ay nakapaghanda man lang ako ng damit na susuotan. Ngumiti ako kay Amalthea at sinabi na gisingin na mamaya ang kambal niya kung tulog pa rin ito. Bago ako lumabas sa kwarto nila ay nagligpit na lang muna ako ng mga kalat nila sa loob kahit may naglilinis naman ito. Isa ito sa mga tinuturo ni nanay sa akin. Pero bago pa ako natapos ay gising na ang dalawa at bumangon na rin sa kama. Lalo at sinabi ni Amalthea kay Lysithea na magagalit ang daddy nila kapag hindi pa sila bumangon na siya namang pinagtatakahan ko, bakit naman magagalit kung wala namang ikakagalit? Normal lang naman na matulog muna ang mga bata dahil inaantok at isa pa mamaya pa ang lakad namin kaya pwede pa sila makaidlip pero dahil yaya lang ako kaya nagkibit balikat na lamang ako at sinabihan sila na maligo na, ayaw nila na ako ang magpaligo sa kanila dahil malaki na raw sila. Kaya naghanda na lang ako ng mga damit nila na terno para sa lakad namin mamaya. At pagkatapos ko silang inayusan ay lumabas na sila ng kanilang kwarto at iniwan ako. Inayos ko na lang muna ang sukle at ibang pabango sa vanity table bago lumabas. Napansin ko na hindi ko pala nailagay sa maayos ang frame na nakahiga kaya kinuha ko ito sa maliit na mesa at pinatayo dahil may standy naman siya sa likod. There you are, nakangiti siya kaya for sure nakangiti rin ang mga bata kapag nakikita nila ang kanilang mommy kahit sa picture lang. Ang ganda niya talaga parang kamukha ko, natatawa kong bulong sa aking sarili bago lumabas ng kwarto ng mga kambal. All of them, Daddy. Ahal you want that? How about this one? Now we're okay with this Daddy, no need to buy a lot. Tukoy ni Lysithea sa mga school supplies na nilagay namin sa cart at dito kami nag-shopping sa isang sikat na school supplies dito sa mall. Kaya nga Daddy, marami pa po akong notes and paper sa bahay na hindi ko pa po ginagamit and more pa po. Tugon naman ni Amalthea, nakasunod lang ako sa kanila habang namimili pa ng ibang mga gamit kasama si Boss Kale.
Medyo gumaling na siya galing sa pagka-aksidente kaya ngayon nakakalakad na ng dahan-dahan at sumama na rin sa amin. Dahil next month na ang pasukan ng mga bata kaya ngayon pa lang ay naghahanda na ang kanyang ama na bumili ng mga kagamitan nila, naka-advance payment na rin siya para sa buong school year ng mga bata. Sana all na lang. First grade na ang mga bata kaya excited na rin sila na pumasok sa bago nilang paaralan and meet more students. Alright, if that's the baby's wants, then let's proceed to the counter for payment. Yeah, I'm good here. How about you, Lysithea? Do you have your favorite pencil already? Yeah, I have a pencil here, one of my favorites, and some crayons. Sagot naman ng kanyang kakambal. Ako ang may hawak sa malaking pushcart ni Lysithea at kay boss naman kay Amalthea. Kahit kanina pa kami pinagtinginan ng mga tao ay nagkibit-balikat na lang ako. Wala naman akong mapapala sa kanila. Kahit na pinagchismisan ako na kasama ko ang bilyonaryo na tao sa mundo ay wala akong pake basta nasa marangal ako na trabaho at nagtatrabaho. Pero natawa ako na may mag-asawa na nagbanggit na ang cute ng mga anak nila, tukoy sa mga kambal at halos malaglagan ang pangako nung nagtanong pa sa akin kung ilang taon na ang anak ko na si Lysithea and Amalthea dahil pwede raw sila maging model na siya namang tinanggihan ko. Mga bata pa sila at gusto ko na focus lang muna sila sa pag-aaral at ayokong na pay pressure sila. Hindi man ako ang totoong nanay ng mga bata ay ayokong pakialaman ang buhay nila pero sa sinabi ng ginang ay hindi ko lang mapigilan na mag-react sa utak ko. Let's go. Let's eat our lunch first before we go home. I'm hungry, si boss pagkatapos naming bayaran ang pinamili namin at pinakuha kay Kuya Driver ang mga supot para mailagay na muna sa sasakyan. Hindi ka kasi kumain ng breakfast kanina, daddy, kaya kagutom now. Tama si Amalthea, kasalanan ni boss yan. Yeah, I only drank my coffee, that's why I feel hungry now. Saad ni boss. Nasa magkabilaan ang mga bata kay boss and both of them ay nakahawak sa kamay ng kanilang ama habang ako ay nakasunod lang sa kanila bitbit ang mga ilang gamit ng mga bata like damit, water and some towels na nasa bag para kung pagpawisan ay makapagpalit agad ng damit. Ganito si nanay sa akin noong bata pa ako, marami siyang bitbit kapag pupunta kami sa mall o playground, kapag pawis na ay banibihisan agad ako. Nakakamiss tuloy maging bata ulit. Yaya, come here. Tawag hay Amalthea sa akin. Gusto nila akong makasabay na apat sa paglalakad, nasa likod kasi ako at nakabuntot lang sa kanila. Dahil masunurin ako kaya sinunod ko naman ang gusto ng bata. Dito kayaya sa gitna namin and hold kayo ng hands ni daddy. What the? Anong ginagawa ng mga batang ito? Wala ito sa script, pero wala akong magawa at napasinghap na lang na kinuha ng dalawa ang kamay namin ni boss at pinulupot para hindi kami magkahiwalay sa paghawak. At ang mga bata ay nasa magkabilaan na gilid at hawak kamay namin ni boss. The heck, pilit kong binawi ang kamay ko pero mas lalo niya pang hinigpitan ang paghawak kaya binalingan ko siya. It's okay, para hindi lang magtampo ang mga bata. Halos paos nitong boses na sabi sa akin. Hindi rin masyadong naririnig ng mga bata dahil nag-uusap sila kung saan kakain at anong order ang gustong kainin. Samantalang ako, ito at hindi na maiintindihan ang takbo ng puso ko sa bilis ng tibok. Let's eat here, daddy. Masayang wika ng mga bata. Tumangala ako at nilibot ang itinuro nila. Isang Korean restaurant ito. Tumango si boss at naglakad patungo sa loob kasama ako. Hindi ko tuloy pigilan na umirap dahil bigla na lang nang hahatak ng kamay, di porket bumitaw na ang mga bata at nauna nang pumasok sa loob para maghanap ng pwesto ay hahatakin lang ako. Gusto ko nang bitawan ang kamay namin na magkahawak ngunit walang tunog na lumalabas sa bibig ko. Mabuti na lang at binitawan niya na rin kalaunan pagkatapos naming makakuha ng pwesto. Umupo ako sa kabilang side at haharap ko siya at makaharap din ng upo ang dalawang kambal sa square na table, at habang namimili ng mga kakainin namin sa menu ay bigla akong natakam, matagal na rin pala na hindi ako kumakain ito. Choose whatever you want, sa akin siya nakatingin kaya baka ako nga ang kausap niya. Sabi pili lang ako ng kahit ano kaya pinili ko ang mas mahal, syempre. Bahala siya, marami siyang pera kaysa sa akin. Sinabi na rin ng mga bata kung ano sa kanila sa waiter at maghihintay na lang kami ng ilang segundo o minuto.
Busy si boss sa kanyang cellphone, samantalang ako ay ginawa kong busy ang pagbabasa ng magazine na naroon sa side nakalagay habang naghihintay ng orders namin. Malapit na mag-dry ang sugat sa lips mo daddy and also you. Yaya, halos maitapon ko ang tubig dahil sa sinabi ni Amalthea habang umiinom ako. Nagkatinginan kami ni boss at agad na umiwas. Nakalimutan ko na tapos ngayon pinaalala naman ng batang ito. Noong nangyari kasi, na-aksidente ako sa pool ay kinabukasan, ito agad ang nakita nila sa akin na may sugat ang ibabang lip ko at si boss rin pala ay meron sa upper lip. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng sugat dahil ba pagkagat sa aking labi mismo. Ang hindi ko lang maaasahan na itong si boss ay mayroon ding sugat at parehong araw pa talaga nangyari. Wala akong maisagot sa katanungan nila nung nakita dahil di ko rin alam at si boss, nagkibit balikat lamang. Anong klaseng supper ba ang ginawa niya sa akin at nagkasugat-sugat ang mga labi namin? Be careful babies, panay paalala ni boss sa kanyang mga anak. Sa sobrang excited kasi nila na pumasok sa school ay halos nagmamadali ang mga kilos nila. Nasa loob na ang mga baon nila Lingling kaya ikaw na ang magbigay sa kanila mamaya, at ang tubig nila ay nasa sasakyan na rin, paalala naman ni Manang Marivic sa akin. Sige po Manang, aalis na po kami. Sambit ko at kinuha rin ang lunchbox na para sa akin dahil doon na ako kakain sa school ng mga bata. Hanggang mamayang hapon pa kasi ang pasok nila at ihahatid kami ni boss habang papunta naman siya sa kanyang opisina. 30 minutes lang naman ang kalayuan ng school ng mga bata. Pwede muna akong umuwi kung gustuhin ko pero huwag na lang dahil obligasyon ko nga ang mga anak ng boss ko. Sila ang babantayan ko at priority ko. Ang kagandahan lang dahil hindi na ako ang naghahanda ng kanilang pagkain dahil nariyan naman si Manang. Excited, tanong ng kanyang daddy sa kanyang mga anak pagpasok niya sa kotse. Nasa front seat ito kasama ang driver at kami naman ang nasa likod ng kotse ng mga bata. Yes daddy, excited na po ako magkaroon ng maraming friends po. Saad ni Amalthea na mas maingay pa kesa sa kanyang kapatid na si Lycethia. How about you, Lai? What makes you excited today? Sinilip ko si Lycethia at nagkibit balikat ito na parang wala lang sa kanya ang excitement pero kanina, nagmamadali bumaba sa hagdan at kumain dahil baka meal late na siya. School assignment daddy. What? School assignment? No way twins. I don't like that idea. Dapat next pa, yang assignment na iyan and then long quiz. Una na pangiwi pa ako sa sinabi ni Amalthea pero hindi ko mapigilan na matawa dahil sa sinabi niya na parang pagpasok pa lang ng paaralan ay magkakaroon na agad ng quiz at assignment. Sinulyapan ako ni boss at naabutan na tumatawa kaya agad kong tinikom ang bibig ko at hilaw nang umiti sa kanya. Nakakatuwa lang sila, yun ang reaksyon ko, pilit kong paliwanag kahit di naman kailangan. Paano kasi nakikita ko ang sarili ko kay Amalthea na ayaw din ng assignment agad-agad sa unang klase? Baka dati ko itong anak ang bata na ito. Mabuti at hindi pa masyadong traffic sa kalsada at maaga kaming nakarating sa kanilang school. Here we go, I'll fetch you guys later, okay. Lingling yes sir, agad kong lingon sa kanya na narinig ko na tinawag niya ako. Please take good care of my kids. Kung may problema, call me right away, you have my number right. Anito sa malamig na boses. Tumango ako at saka nagsalita. Opo, nakasave na po ang cellphone number niyo sa akin, text ko na lang po kayo kung malapit na po ang uwian ng mga bata. O may problema boss, sagot ko sa kanya at dahil nagmamadali siya iyon ang sabi niya kanina sa bahay kaya lalabas na ako sa sasakyan at ganoon din siya para kausapin ang mga bata. Kinuha ko muna sa likod ng backseat ang bag at ibang gamit ng mga bata. Ganito pala ang pakiramdam na may babantayan ako sa school, noon ako ang binabantayan ni nanay, ngayon ako naman ang nagbabantay kaso hindi ko nga lang anak pero ayos lang basta maganda magpasahod ang boss ko. Para na rin akong nag-aaral ulit nito dahil nandito na naman ako sa paaralan. Baka mainggit ako sa mga bata ay papasok ako sa klase nila. Lingling, pakibantayan sila and here's the pocket money, bumili ka ng pagkain mo para hindi ka gutuman mamaya habang naghihintay ka sa mga bata. Napanganga ako na inabutan niya ako ng 5,000 bill, sabihin ko sana sa kanya na may baon akong pagkain pero hindi ko na nagawa at baka nga mamaya nito ay kailanganin ko pala ng pera. Sige po boss, thanks sa pera.
Nakangiting sambit ko kahit nauuto at napatingin siya sa labi ko kaya agad ko itong tinikom at binaling ang tingin sa mga bata na magkahawak ang kamay habang naglalakad papasok sa gate ng paaralan. Wait for us kids, kami maghahatid sa inyo sa school. Huminto ang mga bata at lumingon sa banda namin. Nagkatinginan sila at dinala ang mga maliit na kamay sa kanilang mga bibig at humahagikak. Anong nakakatawa, pinagtawanan ba ako ng mga batang ito? Makukurot ko talaga sila sa kanilang mga singit. Medyo may kabigatan pa naman ang bag na bitbit ko, ang ayos ko ba ang pinagtawanan nila? Tuldok. It's okay daddy, di ba may meeting po kayo? You solved it kanina sa amin na hindi mo na kami ihahatid dahil may meeting ka. Si Amalthea sa kanyang ama. Bumaling ang atensyon ni boss sa akin, why? Akala niya na pababayaan ko ang mga anak niya at hindi ko sila sasamahan sa loob. Maarte lang ako pero hindi naman ako pabaya lalo at itinuro ito ni nanay sa akin kaya kahit papano may natutunan ako sa kanya. Sinilip niya ang kanyang relo na nasa kanyang kanang palso bago binalik ang atensyon sa kanyang mga anak. Malapit na kami sa gate at naroon na ang dalawang guard na kabantay, isang babae at isang lalaki. Alright, I have to go now. Good luck on your first day of school, okay. Okay po daddy, I love you. Tumayo siya ng tuwid at binalingan yuat ako. Ikaw na ang bahala sa mga bata. First day nila ngayon kaya gusto ko na maging masaya at memorable ito sa kanila. Wika ni boss sa akin na siya namang ikinatango ko. Yes boss, makakaasa po kayo sa akin boss, babantayan ko po ang mga anak niyo ng maayos. Pangako ko at ilang segundo siyang nakatitig sa akin hanggang siya na ang unang umiwas at bumaling sa kanyang mga anak. Yumuko ito para magpantay ang mga mukha nila, hinalikan niya ang mga bata sa noo at pisngi sabay palm. Marami pang binilin bago hinayaan. See you later, okay. Bye daddy, keep safe, okay. I will, you two guys Lingling. Ang lamig naman ng pagkasabi sa pangalan ko na Lingling, suck. Tumango na lang ako at ngumiti bago nag-thumbs up, indicate na naintindihan ko. Sumakay na ito sa kanyang sasakyan at kumaway ang mga bata. Let's go, yaya. Saad ko at nakangiti kaming pumasok sa loob ng kanilang paaralan. Alright let's go. Good morning po teacher. Good morning din, maaga tayo ngayon Ngumiti ako sa guro ni Amalthea and Lysithea. Medyo excited lang po, saad ko. Nakilala na ako ng kanilang guro dahil isinama ako ni boss noong pumunta siya rito para ipakilala ako sa mga magiging teachers ng mga bata and of course inilibot din ako sa buong campus para alam ko kung saan hahanapin ang mga bata in case of emergency. Hindi nga halata, thank you Miss Lingling, ani ng guro. Dahil nasa loob na ang mga bata kaya dito lang ako sa hallway maghihintay sa kanila hanggang sa masanay sila na lang ang mag-isa na papasok. Panay babae lamang ang mga estudyante rito kaya hindi ako masyadong kinakabahan. Ewan ko ba, hindi ko naman mga anak itong mga bata na ito ngunit parang ako ang natatakot para sa kanila, marahil na experience ko ang trauma noon na nag-aaral ako. Kaya bantay sarado si nanay sa akin noon at hindi hinayaan na mawala ako sa paningin niya. Nasa area kaming mga guardian ng mga bata naghihintay sa kanila at halos ang mga nakikita ko na nagbabantay ay mga yaya rin tulad ko. Ang gaganda ng mga anak mo, kambal. Ang cute nilang tingnan at magkamukhang magkamukha pa talaga. Mabuti at hindi ka nalilito sa kanila mommy. Napalingon ako sa isang babae na nakatingin sa akin habang nagsalita. Bakit niya nasabi na anak ko sila? Magkamukha ba kami ng mga bata? Parang nanay na ba ako? Ang bata ko pa para magka-baby at isa pa, wala pa akong naging boyfriend since birth dahil strict ang pamilya ko. Thank you po, iyan na lang ang tanging nasabi ko. Pwede naman siguro na mommy ako ng mga bata kapag nasa school nila Nakapag-asawa ka ba ng AFAM? Parang, half Filipino sila at half ibang lahi. Tanong naman ng isang babae sa akin. Patay anong isasagot ko? Hindi ko nga alam kung may dugo silang ganyan tulad ng mga sinasabi nila, parang purong Pinoy naman ang mga magulang ni Amalthea and Lysithea. Ngumiti lang ako sa kanila at hindi na sinagot ang mga katanungan nila dahil may tumawag sa kanila na guro. Muntik na ako doon Hanggang sa naging maayos naman ang pag-aaral ng mga anak ni Mr. Callisto.
Nagkaroon na rin sila ng mga kaibigan kaya masaya ako kapag nagkukwento sila sa daddy nila dahil naririnig ko ang mga pinag-uusapan. Ibabalik ko rin sana ang pera na binibigay niya sa akin bago siya umalis papuntang opisina niya pero hindi niya na ito tinagap kaya ang iba na hindi ko naman ginamit para bumili ng kung ano-ano na pagkain ay nilagay ko sa malaking alkansya. Malay natin, bigla siyang maging pulubi, at least may maibigay ako sa kanya at iyon ang mga pera na naipon ko. Mindset ko talaga ito. Bukas, doon kami didiretso sa office mo daddy. Yes baby? Diretso kayo bukas sa office ko after your school dahil sa labas tayo magdi-dinner, aniya sa kanyang mga anak. Office. Bakit hindi ko na naman alam ang bagay na iyan? Kailangan bang ako dapat ang magtanong sa kanya kung may lakad ang mga bata at kasama ako or talagang nakakalimutan niya lang ako? Haze, nakakatampo ng very light lang naman, mabuti na rin na every time na nagbibihis ako ay parang aalis lang din dahil sa damit ko na hindi alam kung pambahay ba o pangalis pa. Yehey, sama natin si Yaya Lingling sa dinner dad ha. Masayang sambit ni Amalthea. Handa na sana akong umiling at sabihin na kahit sa labas lang ako o kotse maghihintay sa kanila ay ayos lang ngunit sa paglingon ni boss ay bubuksan ko pa lang ang bibig ko ay nagsalita na ito. Oo naman, sasama siya kung saan kayo pupunta o kakain. Yehey, did you hear that Yaya Lingling? Of course Amalthea, rinig na rinig ko ang sinabi ng daddy mo na siya namang lakas ng pintig ng puso ko. Huwa nasasanay na rin ang katawan ko nanay kakagising ng maaga. Naging early bird na po ako ngayon, kwento ko kay nanay sa kabilang linya. Matutulog na sana ako na tumawag ako sa bahay para kumustahin siya sa kondo. Noong isang araw, binisita niya ako sa bahay kaya masaya ako dahil nakikita ko naman si nanay. Hindi naman araw-araw pero at least kahit papano ay naibsan ang kaba ko. Kung day off ko naman ay umuwi ako kung saan ang unit namin at walang ibang ginawa kundi ang matulog ng matulog bago bumalik sa mansion ng mga Kalisto. Kinabukasan ay mas nauna pa gumising ang mga bata, hindi ako makapaniwala na sa edad nila ay sobrang independent na nila. Alam nila na wala na silang mommy pero ito sila naging matatag at independent. Mabuti na lang at nakabihis na ako bago lumabas ng kwarto. Handa na sa pag-alis dahil ready na rin ang mga bata. Nakabihis na kaya kumakain na lang ngayon ng almusal. Good morning Yaya. Panipi. Good morning babies, sabi ko sabay kuha ng tasa para magtimpla ng brewed coffee. Umupo na rin ako sa lamesa kumain habang inaasikaso ang mga bata. Itatanong ko sana kung kumain na ba ang daddy nila pero, good morning sir. Saglit akong natigilan dahil sa pagtawag na sir ng isang katulong. Good morning daddy, breakfast is ready po. Masayang wika ng mga bata. Good morning, aniya sa bar itong boses. Umusag ako ng konti para makaupo siya sa kanyang upuan. Dahil rectangle ang kanilang lamesa kaya nasa gitna siya nakaupo na para bang isa siyang sculpture na naging tama lalo. Masaya silang nagkukwentuhan habang nakikinig lang ako at minsan tumatango kapag may itatanong sila sa akin. Hanggang sa pagpasok nila sa kanilang silid-aralan ng mga bata ay maaliwalas ang kanilang aura. Not until napapansin ko na tahimik si Amalthea, kanina ko pa napapansin noong paglabas niya sa school sa last subject na parang malungkot. Habang naghihintay sa kanilang driver na sunduin kami para diretsyo na sa office ng kanilang daddy ay hindi ko mapigilan na magtanong kay Amalthea, hindi ako sanay na ganito siya katahimik. What is wrong baby? You look sad. May lesson ka ba na hindi nasagot kanina sa teacher? Mahinahon ko na tanong sa kanya ngunit umiling lang ito. Pinagmasdan ko rin si Lysethia at sa tingin ko ay hindi niya rin alam kung bakit nagkaganito ang kapatid niya. Why? You can share whatever you want to share with me. I won't judge, kasi po, halos hindi niya matuloy ang sasabihin dahil sa nagbabadyang mga luha sa kanyang mga mata at panginginig ng labi. Don't cry, I cry too. Sige ka, pang-asar naman ang kanyang kambal pero malungkot pa rin si Amalthea. Kasi kanina po may nagsabi na nakawawa daw kami ng twins ko dahil wala kaming mommy. Sila meron at daddy. Kami kasi si daddy lang dahil si mommy nasa heaven na, kinuha siya ni Papa Jesus kasi need na siya sa heaven, aniya sabay hagulgol ng iyak kasabay ang pag-iyak din ng kanyang kambal. Oh my, agad kong pinunasan ang kanilang mga luha. Stop crying na baby, I can be your mommy, I'm okay with that. If someone's asked who your mother is, then tell them that I am your mother.
Gabi na at hindi ako makatulog. Siguro, naninibago pa rin ako sa bagong bahay, kakababa ko lang ng tawag, ang last ko nakausap ay si nanay. Nakausap ko rin ang kaibigan ko noong college at ang lalaking iyon ay nasa Manila raw. Ang sabi niya na magkita kami bago siya bumalik sa ibang bansa, roon na kasi siya nagtatrabaho ngayon. I'm so happy for him. Dati iyon na may gusto sa akin pero dahil priority ko ang pag-aaral kaya ang pagkagusto niya sa akin ay nauwi lamang sa isang matalik na kaibigan, kaya malaki ang pasalamat ng gago na naging kaibigan ko siya kaysa naging kami. Hindi ko alam kung babae ba ang hanap niya o katulad niya, medyo malihim ang kaibigan ko pero may idea na ako. Kaya kapag day off ko ay baka magkita nga kami at dahil alam niya kung ano ngayon ang aking trabaho dahil sinabi ko sa kanya ay wala na siyang masabi kundi ang matulala. Anong mali sa pagiging yaya, Aber? 1 year na palugit at kung nagustuhan ko rito ay baka nga mag-extend ako kung gusto pa akong makasama ng mga bata. Hindi naman ako namimilit kung ayaw na akong kasama. I want to make it more memorable instead. Bumangon ako sa kama dahil kahit anong posisyon ang gagawin ko para lang makatulog ay hindi ko talaga magawa. Nahulog pa nga ako sa kama dahil sa kakaikot ko para mahanap ang tamang pwesto ko sa kama kaya tuloy medyo masakit ang aking likod. Sinuot ko ang cute ko na pink na tsinelas at dahil ayos naman ang suot ko na maliit na cotton short at malaking t-shirt ay lalabas na muna ako ng kwarto ko at pupunta muna ng garden para magpaantok. Tulog na marahil ang mga tao sa loob ng bahay at ako na lang ang gising pa sa mga oras na ito. Pagdating ko sa garden ay umupo ako sa gilid ng swimming pool at binabad sa tubig ang aking mga paa. Nilibot ko muna ang tingin ko sa paligid at baka may tao at sabihin na bawal ang ginawa ko. Hindi naman kasi lahat ng katulong ay pwedeng gumamit na hindi pagmamay-ari. Pero dahil wala namang kaluskos ng tao at tahimik ang paligid kaya tinuloy ko pa rin ang ginawa ko. Tumangala ako sa kalangitan at napangiti na makita ang bilog na buwan sa mismong kinauupuan ko. Kaya pala medyo maliwanag ang paligid dahil sa buwan na para bang iniilawan ako sa mga oras na ito kahit may ilaw naman sa paligid ng bahay, marahil sinamahan lang ako dahil medyo malungkot ako at naramdaman nila ako, kaya siguro hindi ako makatulog dahil sa maraming iniisip. Thank you ha. Ngiti kong bulong sa buwan kahit hindi naman ako naririnig, malay mo nababasa nila ang bibig ko. Medyo mataas ang pader ng bahay kaya hindi ko masyadong maaaninag sa labas ng bahay unless kung nasa malapit ng gate o di kaya pumunta sa balcony. Hindi ko pa masyadong naikot ang buong kabahayan dahil kabago bago ko pa lang. Baka bukas o sa mga ilang araw ay may cut ko rin. Yumuko ako sa tubig ng pool at napangiti na makita ang linaw nito. Parang ang sarap maligo pero hindi nga lang ako marunong lalo kung walang kasama. Pinagsawaan ko na lang ang aking mga paa na ibabad sa tubig ngunit biglang nangunot ang noo ko na may parang imahe akong nakikita sa tubig, dahil sa ilaw ng buwan o ilaw ng poste ay tama nga ako may tao sa likuran ko. Sa nanginginig na katawan ay bigla akong lumingon pero, multo. Tili ko pero dahil sa nabigla ako ay nahulog ako sa pool. Mas nanginginig ang buong pagkatao ko dahil ang lalim pala ng natalunan ko. Pumasok pa ang tubig sa bibig ko kaya nataranta ako. Hindi ko alam kung totoong may tao kanina pero pikit mata akong pilit umaahon sa tubig kundi mawawalan ako ng hangin at sumigaw. Help! Help me! Please! Please I don't wanna die yet. Hindi ko alam kung may nakarinig o ako lang sa boses ko. Mas lalo akong lumubog dahil pakiramdam ko, kinukuryente ang isa kong paa. Hindi ko na alam ang gagawin ko kundi ang magpaubaya sa kapalaran ko pero biglang may lamusong sa tubig at dahil nakapikit ang aking mga mata ay hindi ko alam kung sino at biglang hinatak ang kanang kamay ko at paghawak ng aking maliit na bewang para maihaon sa tubig, ang sunod ko na lang nararamdaman ay ang palad na nilagay sa may dibdib ko at pagpump nito para bigyan ako ng sapor at maya-maya ay ang pakiramdam na paglapat ng isang malambot na labi sa labi ko. My lips. Dahan-dahan kong minulat ang aking mga mata at napatingin sa paligid, napakunot ang noo ko dahil bakit biglang ganito ang amoy ng kwarto ko, parang lalaki ang nakatira at hindi lang iyan, bakit parang madilim masyado, sa unit ko ang alam ko ay puti ang pintura. Pinalitan ba ng ibang kulay ni nanay? Mas umawang ang labi ko na may brasong pamatong sa may tiyan ko at sa sobrang kaba ay lumingon ako sa kabilang side at napasigaw ako na may katabi ako na lalaki at hindi si nanay.
Agad ko itong sinipa kaya nahulog ito sa kama at narinig ko na lang ang pagdating nito. Bigla atang sumakit ang tenga ko dahil sa pagmumura niya. Sino ka ha? Sino? Turo ko sa lalaking pilit na tumayo pero huli ay ko nang naisip na si Boss Lion pala ang tinuturo ko. Boss, nung nangyari at nasaan ako? Walang hiya ka, kinuha mo ang virginity ko na hindi ko alam. Manyak-manyak, bungangera ko habang pinaghahampas ang unan sa kanya. Agad niya itong kinuha sa kamay ko at kukuha pa sana ako ng isa pa para ihampas sa kanya ay bigla niyang kinuha ang dalawang kamay ko at napatili ako na dinala niya ito sa yuluhan ko at pamatong siya pero hindi naman nakadagan para hindi ako mabigatan. Bitawan mo ako, pamumumiglas ko. Bibitawan kita basta makinig ka, and please stop thinking na may gagawin ako sa iyo na hindi maganda, understand? Pinanliitan ko siya ng mga mata at hinahanap kung nagsasabi ba siya ng totoo at parang nagsasabi nga siya ng totoo kaya dahan-dahan akong tumango at nanghina ang tuhod ko na makita siyang halos nakadagan na sa akin. Anong klaseng posisyon ito? Paano ako nakapunta rito? Sa nanginginig ko na boses, pinapakiramdaman ko ang sarili kong may ginawa siyang hindi maganda sa akin lalo na sa pagkababae ko pero parang wala naman. Then what really happened? Hindi mo ba naaalala ang nangyari sa iyo kanina? Tanong niya. Hindi pa rin umalis sa ibabaw ko at nakataas pa ang mga kamay ko na hawak niya para hindi ako pumipiglas. Anong nangyari ba? Agad bumalik sa isip ko ang nangyari at sa nanginginig na katawan ay umiyak ako. Nanahulog ako sa pool and then, may sumagip sa akin at dahil marami na ang nainom ko na tubig galing sa pool ay binigyan ako ng supper and then hindi ko na alam kung ano pa ang nangyari sa akin. Did you save me? Ikaw ba ang nakita ko sa likuran bago ako nahulog at sumagip sa akin? Ikaw ba? Nakita ko ang paggalaw ng kanyang Adam's apple at binasa ng kanyang labi gamit ang kanyang dila habang nakatitig sa akin. Dahan-dahan itong tumango at umalis sa ibabaw ko. I don't want to scare you, hindi ko naman inaasahan na naging multo pala ako sa paningin mo sa pool and I'm sorry for that. Nasa balcony ako at nakita kita, gusto ko ring magpahangin kaya bumaba ako at nagtungo sa garden and then it happened. I'm sorry na hindi kita agad niligtas dahil akala ko na hindi ka marunong lumangoy. Tumango ako sa sinabi niya at naalala ko bago ako nawala ng malay na lamapat ang labi niya sa labi ko. CPR lang iyon, di ba? Walang ibang kahulugan iyon kundi parte lang ng isang first aid. Bumangon ako sa kanyang kama at bumaba. Ayos ka na ba? Nag-aalalang tanong niya, tama ba ako? O guni-guni ko lamang? Sana dinala mo na lang ako sa kwarto ko kaysa dito sa kwarto mo, imbes magpasalamat agad ay ganito pa ang sinabi ko. Bad move Lingling. I tried but my doctor said na kailangan kang eye monitor kung kaya't dito na lang kita dinala sa kwarto ko. Dadalhin sana kita sa hospital pero the doctor insists na nasa mabuti kang kalagayan dahil nabigyan na kita ng lunas, she said na baka nabigla ka lang sa nangyari. Okay na ako, agad na sabi ko dahil nakakahiya nga kung dinala pa ako sa hospital. I see and again I'm sorry. I didn't mean to scare you liar. Umiling ang ulo ko dahil sa sinabi niya. Wala po kayong kasalanan, una-una pa lang ay dapat hindi na ako pumunta pa roon sa mismong pool at baka anytime pwede akong mahulog pero hindi ako nakinig sa sarili ko at nagpatuloy sa ginawa ko kaya ang resulta, hindi na nakapag-focus at nahulog ako na may nakitang imahe o anino sa tubig and it turns out na ikaw pala. Akala ko kasi multo, paliwanag ko. Walang multo sa pamamahay ko at lalong hindi ako multo, agad naman niya na paliwanag. I know. Nabigla lang po talaga ako kanina kaya iyan agad ang naisip ko, pasensya na po talaga, hindi na po mauulit, I can't sleep that's why I went out. Sabi ko at yumuko dahil bigla kong naalala ang labi niya, for sure naglapat ang mga labi namin, ganoon naman di ba kapag nagbibigay ng supper. Bigla kaming nag-lips to lips. Shit, my virgin lips hindi na virgin. Tumangala ako sa kanya at dinala ang mga mata ko sa mata niya at hindi sa mga labi at baka makalimot ako at ako na ang hahalik sa kanya para maalala ko kung ano ang ginagawa niyang example na supper sa akin. Thank you for saving me, boss. I owe you my life. I mean basta. Maraming salamat, sabi ko at nagpaalam na para pumasok na sa aking kwarto dahil hindi ko na kinaya ang kanyang presensya.
Lumabas ako kanina para magpaantok tapos ngayon ay hindi ko alam kung makakatulog pa ba ako ng mahimbing lalo at maalala ko ang nangyari lalo ang labi niya. Oh my Omo, what happened to me? Bago ko palang dito ay marami nang nangyari na hindi maganda. Oh my gulay, baka sa katagalan ay palalayasin na talaga ako sa pamamahay niya at goodbye pera na. Mababaliw yata ako ng maaga nito. Anong ginagawa ko sa sarili ko? Noon, kapag nakakarinig ng alarm clock ay papatayin ko lang ito at babalik ulit sa pagtulog pero ngayon ay ibang-iba na sa nakasanayan. Ginigising pa ako ni nanay para lamang bumangon pero dahil independent woman na kunwari ako ay ito at pilit na binubuksan ang mga talukap ng aking mga mata para magising ang diwa ko. Halos sabunutin ko ang sarili kong buhok para maramdaman ko ang sakit at hindi antukin but I failed. Inaantok talaga ako, pero ang boses ni nanay ang nagpapagising ng ulirat ko kahit wala siya ngayon sa aking kwarto. Umuwi na sa kanilang probinsya si Manang Lo kaya ako na ang officially yaya ng mga bata. And next month ay pasukan na nila kaya mas lalo akong maaga nitong bumangon kaysa maunahan pa ako ng mga kambal. Bago ako nagtungo sa banyo para maghilamos ay binasa ko muna ang mga messages ko sa phone. At dahil panay good luck ang nababasa ko at ingat galing kay nanay at ibang kamag-anak-anak ay pinatay ko na ang screen at nagtungo na sa banyo. Pagkatapos kong magbanyo ay lumabas ako ng kwarto pero dahil nakasanayan ko na bago lumabas ay lumingon muna ako sa paligid at nang makita na tahimik sa labas ay saka pa lang ako lumabas. Ito ang mahirap kapag hindi mo sariling bahay dahil hindi mo alam kung anong kilos ba dapat ang gagawin pero alam ko na masasanay din ako. Hindi pa ngayon dahil bago pa lang ako. Agad akong bumaba ng hagdan at nagtungo sa kusina. Naabutan ko si Manang Marivic. Good morning Manang. Wika ko sa kanya, ngumiti rin ako kay Carm na nasa kusina ngayon at nagkakape, pero hindi niya ako pinapansin. Sa lahat ng katulong sa bahay ng boss na ito ay sly lang hindi ko nakakasundo, parang palagi siyang galit sa akin kahit wala naman akong ginagawang masama. Binaliwala ko na lang ang presensya niya at nagtungo sa kung saan nakalagay ang baso at kumuha para malagyan ng malinis na tubig. Nagsalin ako pagkatapos ay uminom. Bandang 8 Lingling, gisingin muna ang mga bata dahil pupunta kayo ngayon sa mall, di ba? Mall po. Oo, hindi ba sinabi ni Sir Kale sa'yo kahapon o kagabi? Umiling ako dahil wala akong naalala na sinabi niya. Wala po Manang. Mabuti at sinabi ko sa iyo para makapaghanda ka, mamaya pa naman baka bandang alas 12. Dagdag pa nito, sige po, ayos lang. Thank you po. Saad ko. Gisingin ko na po ba ang mga bata? Pwede na, malapit na matapos itong almusal nila. Akyatin mo na lang sila at ihahanda ko lang maya-maya ang mga ito. Aniya, sige po, sabi ko at iniwan silang dalawa sa kusina, nakita ko pa ang pag-trap ng isa. Problema nito, huwag mo akong subukan at baka makatikim ka sa akin. Syempre hindi ko na sinabi pa at baka mall lang ako, baka ganyan lang talaga siyang umasta. Umakyat ulit ako sa pangalawang palapag para gisingin ang mga bata. At nang malapit na ako sa pintuan ng kambal ay napalingon pa ako sa kabilang kwarto. Gising na kaya siya? Gigisingan ko kaya? Pero wala namang sinabi si Manang kundi ang mga anak niya lang. Aalis pala kami, hindi ko man lang alam. Baka mamaya pa niya sasabihin sa akin kapag paalis na kami. Baka nga. Pagkahinto ko sa harap ng pinto ng kanyang mga anak ay kumatok ako ng 3 beses at dahil walang sumagot kaya pinahit ko ang doorknob para pumasok na lang. Ayon kay Manang ayos lang kung pasukin ko ang kwarto nila dahil may susi naman ako na ngayon ay nakakabit na sa lock ng pinto. Tulad ng ginagawa ko ay, ang ulo ko muna ang nasa loob at ang kalahating katawan ay nasa labas. Babies, gising na kayo. Tawag ko sa kambal ngunit walang sumagot kaya wala na akong choice kundi lapitan sila sa kanilang higaan. Hinanap ko ang switch para ilawan ang kwarto, tanging lamp lang kasi ang umiilaw. Napangiti ako na makita sina Amalthea at Lysithea na mahimbing pa rin ang tulog. Hahawiin ko na sana ang kurtina para pumasok ang init galing sa labas pero nang makita sila na mahimbing ang tulog ay hindi ko muna ginawa. Lumapit pa ako lalo at pinagmasdan sila. Ang cute nilang matulog na dalawa pero kapag gising ay hindi ko malaman kung saan banda ang kabaitan. Parang ako lang din. Hayes. Gumalaw si Lysithea at bumaba ang kumot niya. Nasa iisang kwarto lang sila natutulog dahil takot sila na maghiwalay na dalawa.
Yumuko ako para iangat palalo ang kumot sa kanyang dibdib at baka malamigan si Lysithea. Ngunit napunta ang mga mata ko sa isang bagay na yakap niya. Frame. Mahinang bulong ko. Hindi ko makita sinong nasa litrato dahil nakatalikod ito sa akin. Kinuha ko ito at baka madaganan niya at masaktan pa siya sa pinakadulo. Marahil ang mommy nila ang nasa picture at ang kanilang ama. Dahil sa sobrang namimiss niya ito kaya kayakap Enla. Bago ko nilapag sa maliit na table na naroon sa kwarto malapit sa kama nila ang frame ay tiningnan ko muna ito kung tama ba ako pero laking gulat ko na makita kung sino. Pinagmasdan ko ang picture at ang mga bata. Tama nga ako, ito ang mommy nila, magkapareho ang mga mukha nila lalo ang mga mata at labi, ang talukap ng kambal ay kahawig sa kanilang ama na mahaba parang iyan lang ang nakuha ng ama sa kanila. The way she smiled sa picture ay hindi mo akalain na may sakit palang iniinda at sa pagsilang niya sa nga bata ay siya naman ang pagpanaw niya. Hindi ko maisip ang pakiramdam kung ano ang naramdaman nila na malaman na wala na ang kanilang ina, naulila na sila simula baby pa lang sila. Kaya ba, hanggang ngayon ay hawak-hawak pa rin nila ang litrato ng kanilang ina dahil sobrang namimiss nila ito. Ano kayang nasa isip nila? Parang gusto kong malaman. Si Sir Kale kaya, kahit hindi naman ako ang nakaranas pero bigla akong nasaktan. Ilalapag ko na sana ang picture sa ibabaw ng mesa na bigla na lang akong napakunot ng noo. She looks familiar, anyway isa ba siyang artista? Vlogger, model, or Miss Universe? Hindi ko maiwasan na kausapin ang sarili ko kahit wala naman akong makuha ng tamang sagot. Para kasing nakita ko na siya somewhere pero hindi ko lang alam kung saan at kailan ko siya nakita. Basta she looks familiar. She's pretty, right? Anak ka ng nanay mo. Halos mabitawan ko ang frame at kamuntikan ihagis papunta sa mukha ni Amalthea na ngayon ay gising na at nakaupo sa kama. Nagulat ako kaya ako napamura ng wala sa oras habang siya ay tawang-tawa sa panggugulat sa akin. G, gising ka na pala, kanina pa. Tanong ko sa kanya, narinig kong yumungot si Lysithea at dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata. As you can see, I'm awake now, tama nga naman. Good morning Yaya Lingling is here in our room. Pero tumagilid lang si Lysithea at mas lalong nagkulong sa kanyang kumot. Wala naman siyang paki na narito ako. It's okay, aalis daw tayo, yan ang sabi ni Manang sa akin pero mamaya pa naman kaya ako narito sa kwarto nyo. Mahinang sabi ko, oh yeah, I remembered, Daddy told you as last night. Buti pa kayo sinabihan, ako ito hindi man lang kasi para sana kagabi pa lang ay nakapaghanda man lang ako ng damit na susuotan. Ngumiti ako kay Amalthea at sinabi na gisingin na mamaya ang kambal niya kung tulog pa rin ito. Bago ako lumabas sa kwarto nila ay nagligpit na lang muna ako ng mga kalat nila sa loob kahit may naglilinis naman ito. Isa ito sa mga tinuturo ni nanay sa akin. Pero bago pa ako natapos ay gising na ang dalawa at bumangon na rin sa kama, lalo at sinabi ni Amalthea kay Lysithea na magagalit ang daddy nila kapag hindi pa sila bumangon na siya namang pinagtatakahan ko, bakit naman magagalit kung wala namang ikakagalit. Normal lang naman na matulog muna ang mga bata dahil inaantok at isa pa mamaya pa ang lakad namin kaya pwede pa sila makaidlip pero dahil yaya lang ako kaya nagkibit balikat na lamang ako at sinabihan sila na maligo na, ayaw nila na ako ang magpaligo sa kanila dahil malaki na raw sila. Kaya naghanda na lang ako ng mga damit nila na terno para sa lakad namin mamaya. At pagkatapos ko silang inayusan ay lumabas na sila ng kanilang kwarto at iniwan ako. Inayos ko na lang muna ang sukle at ibang pabango sa vanity table bago lumabas. Napansin ko na hindi ko pala nailagay sa maayos ang frame na nakahiga kaya kinuha ko ito sa maliit na mesa at pinatayo dahil may standy naman siya sa likod. There you are, nakangiti siya kaya for sure nakangiti rin ang mga bata kapag nakikita nila ang kanilang mommy kahit sa picture lang. Ang ganda niya talaga parang kamukha ko, natatawa kong bulong sa aking sarili bago lumabas ng kwarto ng mga kambal. All of them, Daddy. Ahal you want that. How about this one? Now we're okay with this Daddy, no need to buy a lot. Tukoy ni Lysithea sa mga school supplies na nilagay namin sa cart at dito kami nag-shopping sa isang sikat na school supplies dito sa mall. Kaya nga Daddy, marami pa po akong notes and paper sa bahay na hindi ko pa po ginagamit and more pa po. Tugon naman ni Amalthea, nakasunod lang ako sa kanila habang namimili pa ng ibang mga gamit kasama si Boss Kale.
Medyo gumaling na siya galing sa pagka-aksidente kaya ngayon nakakalakad na ng dahan-dahan at sumama na rin sa amin. Dahil next month na ang pasukan ng mga bata kaya ngayon pa lang ay naghahanda na ang kanyang ama na bumili ng mga kagamitan nila, naka-advance payment na rin siya para sa buong school year ng mga bata. Sana all na lang. First grade na ang mga bata kaya excited na rin sila na pumasok sa bago nilang paaralan and meet more students. Alright, if that's the baby's wants, then let's proceed to the counter for payment. Yeah, I'm good here. How about you, Lysithea? Do you have your favorite pencil already? Yeah, I have a pencil here, one of my favorites, and some crayons. Sagot naman ng kanyang kakambal. Ako ang may hawak sa malaking pushcart ni Lysithea at kay boss naman kay Amalthea. Kahit kanina pa kami pinagtinginan ng mga tao ay nagkibit-balikat na lang ako. Wala naman akong mapapala sa kanila. Kahit na pinagchismisan ako na kasama ko ang bilyonaryo na tao sa mundo ay wala akong pake basta nasa marangal ako na trabaho at nagtatrabaho. Pero natawa ako na may mag-asawa na nagbanggit na ang cute ng mga anak nila, tukoy sa mga kambal at halos malaglagan ang pangako noong nagtanong pa sa akin kung ilang taon na ang anak ko na si Lysithea and Amalthea dahil pwede raw sila maging model na siya namang tinanggihan ko. Mga bata pa sila at gusto ko na focus lang muna sila sa pag-aaral at ayokong na pay pressure sila. Hindi man ako ang totoong nanay ng mga bata ay ayokong pakialaman ang buhay nila pero sa sinabi ng ginang ay hindi ko lang mapigilan na mag-react sa utak ko. Let's go. Let's eat our lunch first before we go home. I'm hungry, si boss pagkatapos naming bayaran ang pinamili namin at pinakuha kay Kuya Driver ang mga supot para mailagay na muna sa sasakyan. Hindi ka kasi kumain ng breakfast kanina daddy kaya kagutom now. Tama si Amalthea, kasalanan ni boss yan. Yeah, I only drank my coffee, that's why I feel hungry now. Saad ni boss. Nasa magkabilaan ang mga bata kay boss and both of them ay nakahawak sa kamay ng kanilang ama habang ako ay nakasunod lang sa kanila bitbit ang mga ilang gamit ng mga bata like damit, water and some towels na nasa bag para kung pagpawisan ay makapagpalit agad ng damit. Ganito si nanay sa akin noong bata pa ako, marami siyang bitbit kapag pupunta kami sa mall o playground, kapag pawis na ay banibihisan agad ako. Nakakamiss tuloy maging bata ulit. Yaya, come here. Tawag hay Amalthea sa akin. Gusto nila akong makasabay na apat sa paglalakad, nasa likod kasi ako at nakabuntot lang sa kanila. Dahil masunurin ako kaya sinunod ko naman ang gusto ng bata. Dito kayaya sa gitna namin and hold kayo ng hands ni daddy. What the? Anong ginagawa ng mga batang ito? Wala ito sa script, pero wala akong magawa at napasinghap na lang na kinuha ng dalawa ang kamay namin ni boss at pinulupot para hindi kami magkahiwalay sa paghawak. At ang mga bata ay nasa magkabilaan na gilid at hawak kamay namin ni boss. The heck, pilit kong binawi ang kamay ko pero mas lalo niya pang hinigpitan ang paghawak kaya binalingan ko siya. It's okay, para hindi lang magtampo ang mga bata. Halos paos nitong boses na sabi sa akin. Hindi rin masyadong naririnig ng mga bata dahil nag-uusap sila kung saan kakain at anong order ang gustong kainin. Samantalang ako, ito at hindi na maiintindihan ang takbo ng puso ko sa bilis ng tibok. Let's eat here daddy. Masayang wika ng mga bata. Tumangala ako at nilibot ang itinuro nila. Isang Korean restaurant ito. Tumango si boss at naglakad patungo sa loob kasama ako. Hindi ko tuloy pigilan na umirap dahil bigla na lang nang hahatak ng kamay, di porket bumitaw na ang mga bata at nauna nang pumasok sa loob para maghanap ng pwesto ay hahatakin lang ako. Gusto ko nang bitawan ang kamay namin na magkahawak ngunit walang tunog na lumalabas sa bibig ko. Mabuti na lang at binitawan niya na rin kalaunan pagkatapos naming makakuha ng pwesto. Umupo ako sa kabilang side at haharap ko siya at makaharap din ng upo ang dalawang kambal sa square na table, at habang namimili ng mga kakainin namin sa menu ay bigla akong natakam, matagal na rin pala na hindi ako kumakain ito. Choose whatever you want, sa akin siya nakatingin kaya baka ako nga ang kausap niya. Sabi pili lang ako ng kahit ano kaya pinili ko ang mas mahal, syempre. Bahala siya, marami siyang pera kaysa sa akin. Sinabi na rin ng mga bata kung ano sa kanila sa waiter at maghihintay na lang kami ng ilang segundo o minuto.
Busy si boss sa kanyang cellphone, samantalang ako ay ginawa kong busy ang pagbabasa ng magazine na naroon sa side na kalagay habang naghihintay ng orders namin. Malapit na mag-dry ang sugat sa lips mo daddy and also you. Yaya, halos maitapon ko ang tubig dahil sa sinabi ni Amalthea habang umiinom ako. Nagkatinginan kami ni boss at agad na umiwas. Nakalimutan ko na tapos ngayon pinaalala naman ng batang ito. Noong nangyari kasi, na-aksidente ako sa pool ay kinabukasan, ito agad ang nakita nila sa akin na may sugat ang ibabang lip ko at si boss rin pala ay meron sa upper lip. Hindi ko alam kung paano ako nagkaroon ng sugat dahil ba pagkagat sa aking labi mismo. Ang hindi ko lang maaasahan na itong si boss ay mayroon ding sugat at parehong araw pa talaga nangyari. Wala akong maisagot sa katanungan nila nung nakita dahil di ko rin alam at si boss, nagkibit balikat lamang. Anong klaseng sapor ba ang ginawa niya sa akin at nagkasugat-sugat ang mga labi namin? Be careful babies, panay paalala ni boss sa kanyang mga anak. Sa sobrang excited kasi nila na pumasok sa school ay halos nagmamadali ang mga kilos nila. Nasa loob na ang mga baon nila Lingling kaya ikaw na ang magbigay sa kanila mamaya, at ang tubig nila ay nasa sasakyan na rin, paalala naman ni Manang Marivic sa akin. Sige po Manang, aalis na po kami. Sambit ko at kinuha rin ang lunchbox na para sa akin dahil doon na ako kakain sa school ng mga bata. Hanggang mamayang hapon pa kasi ang pasok nila at ihahatid kami ni boss habang papunta naman siya sa kanyang opisina. 30 minutes lang naman ang kalayuan ng school ng mga bata. Pwede muna akong umuwi kung gustuhin ko pero huwag na lang dahil obligasyon ko nga ang mga anak ng boss ko. Sila ang babantayan ko at priority ko. Ang kagandahan lang dahil hindi na ako ang naghahanda ng kanilang pagkain dahil nariyan naman si Manang. Excited, tanong ng kanyang daddy sa kanyang mga anak pagpasok niya sa kotse. Nasa front seat ito kasama ang driver at kami naman ang nasa likod ng kotse ng mga bata. Yes daddy, excited na po ako magkaroon ng maraming friends po. Saad ni Amalthea na mas maingay pa kesa sa kanyang kapatid na si Lycethia. How about you, Lai? What makes you excited today? Sinilip ko si Lycethia at nagkibit balikat ito na parang wala lang sa kanya ang excitement pero kanina, nagmamadali bumaba sa hagdan at kumain dahil baka meal late na siya. School assignment daddy. What? School assignment? No way twins. I don't like that idea. Dapat next pa, yang assignment na iyan and then long quiz. Una na pangiwi pa ako sa sinabi ni Amalthea pero hindi ko mapigilan na matawa dahil sa sinabi niya na parang pagpasok pa lang ng paaralan ay magkakaroon na agad ng quiz at assignment. Sinulyapan ako ni boss at naabutan na tumatawa kaya agad kong tinikom ang bibig ko at hilaw na ngumiti sa kanya. Nakakatuwa lang sila, yun ang reaksyon ko, pilit kong paliwanag kahit di naman kailangan. Paano kasi nakikita ko ang sarili ko kay Amalthea na ayaw din ng assignment agad-agad sa unang klase. Baka dati ko itong anak ang bata na ito. Mabuti at hindi pa masyadong traffic sa kalsada at maaga kaming nakarating sa kanilang school. Here we go, I'll fetch you guys later, okay. Lingling yes sir, agad kong lingon sa kanya na narinig ko na tinawag niya ako. Please take good care of my kids. Kung may problema, call me right away, you have my number right. Anito sa malamig na boses. Tumango ako at saka nagsalita. Opo, nakasave na po ang cellphone number niyo sa akin, text ko na lang po kayo kung malapit na po ang uwian ng mga bata. O may problema boss, sagot ko sa kanya at dahil nagmamadali siya iyon ang sabi niya kanina sa bahay kaya lalabas na ako sa sasakyan at ganoon din siya para kausapin ang mga bata. Kinuha ko muna sa likod ng backseat ang bag at ibang gamit ng mga bata. Ganito pala ang pakiramdam na may babantayan ako sa school, noon ako ang binabantayan ni nanay, ngayon ako naman ang nagbabantay kaso hindi ko nga lang anak pero ayos lang basta maganda magpasahod ang boss ko. Para na rin akong nag-aaral ulit nito dahil nandito na naman ako sa paaralan. Baka mainggit ako sa mga bata ay papasok ako sa klase nila. Lingling, pakibantayan sila and here's the pocket money, bumili ka ng pagkain mo para hindi ka gutuman mamaya habang naghihintay ka sa mga bata. Napanganga ako na inabutan niya ako ng 5,000 bill, sabihin ko sana sa kanya na may baon akong pagkain pero hindi ko na nagawa at baka nga mamaya nito ay kailanganin ko pala ng pera. Sige po boss, thanks sa pera.
Nakangiting sambit ko kahit nauuto at napatingin siya sa labi ko kaya agad ko itong tinikom at binaling ang tingin sa mga bata na magkahawak ang kamay habang naglalakad papasok sa gate ng paaralan. Wait for US kids, kami maghahatid sa inyo sa school. Huminto ang mga bata at lumingon sa banda namin. Nagkatinginan sila at dinala ang mga maliit na kamay sa kanilang mga bibig at humahagikak. Anong nakakatawa, pinagtawanan ba ako ng mga batang ito? Makukurot ko talaga sila sa kanilang mga singit. Medyo may kabigatan pa naman ang bag na bitbit ko, ang ayos ko ba ang pinagtawanan nila? Tuldok. It's okay daddy, di ba may meeting po kayo? You sold it kanina sa amin na hindi mo na kami ihahatid dahil may meeting ka. Si Amalthea sa kanyang ama. Bumaling ang atensyon ni boss sa akin, why? Akala niya na pababayaan ko ang mga anak niya at hindi ko sila sasamahan sa loob. Maarte lang ako pero hindi naman ako pabaya lalo at itinuro ito ni nanay sa akin kaya kahit papano may natutunan ako sa kanya. Sinilip niya ang kanyang relo na nasa kanyang kanang palso bago binalik ang atensyon sa kanyang mga anak. Malapit na kami sa gate at naroon na ang dalawang guard na kabantay, isang babae at isang lalaki. Alright, I have to go now. Good luck on your first day of school, okay. Okay po daddy, I love you. Tumayo siya ng tuwid at binalingan yuat ako. Ikaw na ang bahala sa mga bata. First day nila ngayon kaya gusto ko na maging masaya at memorable ito sa kanila. Wika ni boss sa akin na siya namang ikinatanggo ko. Yes boss, makakaasa po kayo sa akin boss, babantayan ko po ang mga anak niyo ng maayos. Pangako ko at ilang segundo siyang nakatitig sa akin hanggang siya na ang unang umiwas at bumaling sa kanyang mga anak. Yumuko ito para magpantay ang mga mukha nila, hinalikan niya ang mga bata sa noo at pisngi sabay palm. Marami pang binilin bago hinayaan. See you later, okay. Bye daddy, keep safe, okay. I will, you two guys Lingling. Ang lamig naman ng pagkasabi sa pangalan ko na Lingling, suck. Tumango na lang ako at ngumiti bago nag-thumbs up, indicate na naintindihan ko. Sumakay na ito sa kanyang sasakyan at kumaway ang mga bata. Let's go, yaya. Saad ko at nakangiti kaming pumasok sa loob ng kanilang paaralan. Alright, let's go. Good morning po teacher. Good morning din, maaga tayo ngayon Ngumiti ako sa guro ni Amalthea and Lysithea. Medyo excited lang po, saad ko. Nakilala na ako ng kanilang guro dahil isinama ako ni boss noong pumunta siya rito para ipakilala ako sa mga magiging teachers ng mga bata and of course inilibot din ako sa buong campus para alam ko kung saan hahanapin ang mga bata in case of emergency. Hindi nga halata, thank you Miss Lingling, ani ng guro. Dahil nasa loob na ang mga bata kaya dito lang ako sa hallway maghihintay sa kanila hanggang sa masanay sila na lang ang mag-isa na papasok. Panay babae lamang ang mga estudyante rito kaya hindi ako masyadong kinakabahan. Ewan ko ba, hindi ko naman mga anak itong mga bata na ito ngunit parang ako ang natatakot para sa kanila, marahil na experience ko ang trauma noon na nag-aaral ako. Kaya bantay sarado si nanay sa akin noon at hindi hinayaan na mawala ako sa paningin niya. Nasa area kaming mga guardian ng mga bata naghihintay sa kanila at halos ang mga nakikita ko na nagbabantay ay mga yaya rin tulad ko. Ang gaganda ng mga anak mo, kambal. Ang cute nilang tingnan at magkamukhang magkamukha pa talaga. Mabuti at hindi ka nalilito sa kanila mommy. Napalingon ako sa isang babae na nakatingin sa akin habang nagsalita. Bakit niya nasabi na anak ko sila? Magkamukha ba kami ng mga bata? Parang nanay na ba ako? Ang bata ko pa para magka-baby at isa pa, wala pa akong naging boyfriend since birth dahil strict ang pamilya ko. Thank you po, iyan na lang ang tanging nasabi ko. Pwede naman siguro na mommy ako ng mga bata kapag nasa school nila Nakapag-asawa ka ba ng AFAM? Parang, half Filipino sila at half ibang lahi. Tanong naman ng isang babae sa akin. Patay anong isasagot ko? Hindi ko nga alam kung may dugo silang ganyan tulad ng mga sinasabi nila, parang purong Pinoy naman ang mga magulang nina Amalthea and Lysithea. Ngumiti lang ako sa kanila at hindi na sinagot ang mga katanungan nila dahil may tumawag sa kanila na guro. Muntik na ako doon hanggang sa naging maayos naman ang pag-aaral ng mga anak ni Mr. Callisto.
Nagkaroon na rin sila ng mga kaibigan kaya masaya ako kapag nagkukwento sila sa daddy nila dahil naririnig ko ang mga pinag-uusapan. Ibabalik ko rin sana ang pera na binibigay niya sa akin bago siya umalis papuntang opisina niya pero hindi niya na ito tinagap kaya ang iba na hindi ko naman ginamit para bumili ng kung ano-ano na pagkain ay nilagay ko sa malaking alkansya. Malay natin, bigla siyang maging pulubi, at least may maibigay ako sa kanya at iyon ang mga pera na naipon ko. Mindset ko talaga ito. Bukas, doon kami didiretso sa office mo daddy. Yes baby? Diretso kayo bukas sa office ko after your school dahil sa labas tayo magdi-dinner, aniya sa kanyang mga anak. Office. Bakit hindi ko na naman alam ang bagay na iyan? Kailangan bang ako dapat ang magtanong sa kanya kung may lakad ang mga bata at kasama ako or talagang nakakalimutan niya lang ako? Haze, nakakatampo ng very light lang naman, mabuti na rin na every time na nagbibihis ako ay parang aalis lang din dahil sa damit ko na hindi alam kung pambahay ba o pangalis pa. Yehey, sama natin si Yaya Lingling sa dinner dad ha. Masayang sambit ni Amalthea. Handa na sana akong umiling at sabihin na kahit sa labas lang ako o kotse maghihintay sa kanila ay ayos lang ngunit sa paglingon ni boss ay bubuksan ko pa lang ang bibig ko ay nagsalita na ito. Oo naman, sasama siya kung saan kayo pupunta o kakain. Yehey, did you hear that Yaya Lingling? Of course Amalthea, rinig na rinig ko ang sinabi ng daddy mo na siya namang lakas ng pintig ng puso ko. Huwa nasasanay na rin ang katawan ko nanay kakagising ng maaga. Naging early bird na po ako ngayon, kwento ko kay nanay sa kabilang linya. Matutulog na sana ako na tumawag ako sa bahay para kumustahin siya sa kondo. Noong isang araw, binisita niya ako sa bahay kaya masaya ako dahil nakikita ko naman si nanay. Hindi naman araw-araw pero at least kahit papano ay naibsan ang kaba ko. Kung day off ko naman ay umuwi ako kung saan ang unit namin at walang ibang ginawa kundi ang matulog ng matulog bago bumalik sa mansion ng mga Kalisto. Kinabukasan ay mas nauna pa gumising ang mga bata, hindi ako makapaniwala na sa edad nila ay sobrang independent na nila. Alam nila na wala na silang mommy pero ito sila naging matatag at independent. Mabuti na lang at nakabihis na ako bago lumabas ng kwarto. Handa na sa pag-alis dahil ready na rin ang mga bata. Nakabihis na kaya kumakain na lang ngayon ng almusal. Good morning Yaya. Panipi. Good morning babies, sabi ko sabay kuha ng tasa para magtimpla ng brewed coffee. Umupo na rin ako sa lamesa kumain habang inaasikaso ang mga bata. Itatanong ko sana kung kumain na ba ang daddy nila pero, good morning sir, saglit akong natigilan dahil sa pagtawag na sir ng isang katulong. Good morning daddy, breakfast is ready po. Masayang wika ng mga bata. Good morning, aniya sa bar itong boses. Umusag ako ng konti para makaupo siya sa kanyang upuan. Dahil rectangle ang kanilang lamesa kaya nasa gitna siya nakaupo na para bang isa siyang sculpture na naging tama lalo. Masaya silang nagkukwentuhan habang nakikinig lang ako at minsan tumatango kapag may itatanong sila sa akin. Hanggang sa pagpasok nila sa kanilang silid-aralan ng mga bata ay maaliwalas ang kanilang aura. Not until napapansin ko na tahimik si Amalthea, kanina ko pa napapansin noong paglabas niya sa school sa last subject na parang malungkot. Habang naghihintay sa kanilang driver na sunduin kami para diretsyo na sa office ng kanilang daddy ay hindi ko mapigilan na magtanong kay Amalthea, hindi ako sanay na ganito siya katahimik. What is wrong baby? You look sad. May lesson ka ba na hindi nasagot kanina sa teacher? Mahinahon ko na tanong sa kanya ngunit umiling lang ito. Pinagmasdan ko rin si Lysethia at sa tingin ko ay hindi niya rin alam kung bakit nagkaganito ang kapatid niya. Why? You can share whatever you want to share with me. I won't judge, kasi po, halos hindi niya matuloy ang sasabihin dahil sa nagbabadyang mga luha sa kanyang mga mata at panginginig ng labi. Don't cry, I cry too. Sige ka, pang-asar naman ang kanyang kambal pero malungkot pa rin si Amalthea. Kasi kanina po may nagsabi na nakawawa daw kami ng twins ko dahil wala kaming mommy. Sila meron at daddy. Kami kasi si daddy lang dahil si mommy nasa heaven na, kinuha siya ni Papa Jesus kasi need na siya sa heaven, aniya sabay hagulgol ng iyak kasabay ang pag-iyak din ng kanyang kambal. Oh my, agad kong pinunasan ang kanilang mga luha. Stop crying na baby, I can be your mommy, I'm okay with that. If someone's asked who your mother is, then tell them that I am your mother.